Mabuhay, magandang araw! Narito na ang nangungunang balita sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Sa pagkikipagtulungan ng pamahalaang lungsod ng Butuan sa National Museum of the Philippines, Caraga State University at University of the Philippines, isinagawa ang kauna-unahang Butuan Balangay International Conference noong ika-18 at ika-19 ng Setyembre bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng pagkakadiskubre ng makasaysayang balangay na matatagpuan sa lungsod ng Butuan. Dinaluhan ang komperensiya ng mga scholar, tagapagtaguyod ng kultura, mga estudyante, propesor, sayantipiko at mga Butuanon na nais na mas mapalalim pa ang kanilang kaalaman hinggil sa kasaysayan, pamana, kultura, sining at pananaliksik. Layunin ng pagtitipon na magbigay pugay sa ating matatapang na ninuno na naglayag sa malalawak na karagatan. Isang patunay na noon pa man ay isa ng masiglang sentro ng kalakalan at komersyo ang lungsod ng Butuan. Matagumpay na naipamahagi ang 2 baka mula sa Cattle Multiplier Farm ng Department of Agriculture, Caraga na pinamamahalaan ng lokal na pamahalaan ng Las Nieves, Agusan del Norte. Ang mga baka ay itinurn over noong ika-15 ng Setyembre sa benepisyaryong si Jose Guillermo Torralba. Mula nang maitatag ang proyekto noong 2017, nakapamahagi na ito ng 6 na guya sa mga magsasaka. Bahagi ng patakaran ng proyekto ang obligasyon ng bawat benepisyaryo na magpasa ng 2 guya mula sa mga magiging anak ng kanilang natanggap na baka sa ibang magsasaka upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpaparami at benepisyo ng proyekto. Ayon kay Dr. Noverly Calob, Deputy Program Director ng National Livestock Program, epektibong na ipapaabot sa mga magsasaka ang mga proyektong pangkahayupan ng DA. Layunin ng Multiplier Farm, katuwang ang mga lokal na pamahalaan na paramihin at ipamahagi ang mga hayop na may mataas na kalidad ng lahi tulad ng baka, baboy at kambing upang mapalago ang produksyon at kita ng mga nag-aalaga ng hayop. Sinagawa nitong nakaraang Miyerkules ang paghahatid ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa Barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur sa pamamagitan ng programang Government on Wheels ng Pamahalaang Panlalawigan ng Agusan del Sur. Sa pagkikipagtulungan ng mga lokal at nasyonal na ahensya ng pamahalaan na iparating sa mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya ng social services, serbisyong medikal, pang-agrikultura, mga serbisyo mula sa Municipal Social Welfare and Development Office at marami pang iba. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng lalawigan na nanguna sa paghahatid ng mga serbisyong layunin tugunan ang pangangailangan at kapakanan ng mga mamamayan sa nasabing barangay. Nagkaisa ang mga Surigao noon para sa kapayapaan at pagbabago sa paglulunsad ng Community Healing, Reconciliation at Transformation Program sa Barangay Mahanom, Higakit. Dinaluhan ito ng mga residente, opisyal ng barangay at mga kinatawan mula sa LGU ng Higakit, kasama ang suporta ng Philippine National Police. Layunin ng aktibidad na magbigay ng psychosocial support, palakasin ang pagkakaisa at tulungan ang mental at emosyonal na kalagayan ng komunidad na naapektuhan ng mga insurhensiya. Kasama sa programa ang interactive session, group sharing at iba pang mga aktibidad na makatutulong sa pagpapatibay ng resiliency at pagbangon ng mga residente. Binigyang diin din ni 30th Infantry Battalion Philippine Army Commanding Officer Albert Batinga ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mga stakeholders upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan at kagalingan ng komunidad. Sinagawa ng Department of Labor and Employment noong ika-13 ng Setyembre ang isang araw na caravan sa Tandag City Gymnasium kung saan tampok ang iba't ibang programa tulad ng Special Program for Employment of Students, Government Internship Program, Livelihood at Employment Counseling. Namahagi rin ng benting bigas meron na o BBM rice sa mga minimum wage earner, tupad assistance para sa mga biktima ng sunog at nagsagawa ng pagpaparehistro ng mga asosasyon ng mga manggagawa at establishmento. Patunay ito ng malasakit ng DOLE na maihatid ang serbisyo at oportunidad para sa mga manggagawa, estudyante at pamilyang Surigao noon. Nagpasa si Congressional Representative Arlene Caca Bagao ng panukalang batas bilang 4588 para sa pagtatag ng Level 1 General Hospital sa probinsya ng Dinagat Islands na tatawaging Dinagat Islands Provincial Hospital. Layunin nitong palakasin ang karapatang pangkalusugan ng mga dinagat noon. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, sinabi ni Representative Bagao na ang bagong infrastruktura ay magbibigay ng pangunahing serbisyong medikal gaya ng pediatrics, obstetrics at gynecology, surgery, pati na rin laboratorio, butika, imaging at isolation facilities na bahagi ng Hospitalized Insure Act. Dagdag pa ng kongresista, ang pagsasabatas ng panukalang ito ay magpapatunay na walang maliit o malayo, lahat ay mahalaga sa pamahalaan.
At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Marisha Saladanya. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.